manalangin at lalapit sa Panginoon. Let's honor the name of our God. Tuwing ka man sa umagang ito, maghari po kayo sa amin. Pangunahan niyo po kami, Ama, ng iyong mga salita. Let your word be revealed today. Let your truth be revealed today, Lord God. At Lord, ikaw yung mangusap sa aming lahat. Punuin mo ng pagkauhaw. Punuin mo ng pagkagutom ang aming mga puso para sa iyo at para sa iyong salita. Salamat po, Panginoon. Basbasan mo ang lahat ng salita mo na hindi babalik sa iyo na walang kabuluhan, ganapin ito ang kanyang tungkulin sa aming buhay. Salamat po sa iyong kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo. Sabi rin ni Peter doon sa kanyang word, sa word of God, sa 1 Peter 2 verse 2, as a newborn babes, sa mga parang bagong silang na bata, that we should desire sincere milk of the word. Yan. So desire. Sabihin nga natin sa sarili natin, desire it. So desire. Sabihin nga natin sa sarili natin, desire. So, we should desire sincere milk of the Word. So, as believers in Christ, para tayo mga babes, o mga bata. So, pag may mga anak kayo, alam nyo yung desire sa sincere milk, di ba? Sa gatas. Amen. Lahat naman tayo, naging bata. Sino rito hindi duman sa pagkabata? Okay? At hindi naghanap ng gatas. So, lahat tayo nang hingi ng gatas. Amen ba? Amen. So, maganda nga sana breast milk kasi the best talaga sa baby yan Oo, mahalaga po yun, yung breastfeeding. So, public health okay, kailangan namin siya, executive order yan na walang gatas na iba pag nasa hospital, di ba? Kailangan ang bata ay iinom talaga ng gatas ng nanay. Why? Kasi nga, pag nasanay sa mga artificial, wala na Ang hirap ng painumin ng bata, no? And I believe, sabi rito, as desire, as a newborn babe, desire the sincere milk of the Word, no? So napakahalaga na tayong lahat ay nagde-desire pa rin ng milk of the Word of God. Mahalaga ang Word of God sa buhay natin kaya milk, di ba tawag? Actually, I believe, newborn babe, Peter is not talking about artificial milk here. He's talking about the milk of the mother. Meaning talagang napakahalaga, napakasustansya kasi niya. At sabi rito, amen, that she may grow. So lumago tayo, amen, sa ating spiritual na buhay. Ang bata ay lalago at lalaki at tayo rin ay lalago as believers in Christ. Sino po rito may paboritong pagkain? May paborito tayo lahat, Ako, alam niyo na kung ano paborito ko. Manok. May mahalaga sa akin sabaw ng tinola. Kasi may luya yon, tapos may dahong sili. Masustansya yun Parang kumakain na rin ng sustansya sa katawan natin. No? Kasi ang katawan po natin, dinisenyo siya ng Diyos na nagugutom at nauuhaw. Sino rito hindi nagugutom at di nauuhaw yung katawan niya? Lahat po tayo nagugutom at nauuhaw. Kaya nga kailangang pakainin ang ating katawan, no? Para gumana ito ng tama, yung sistema ng katawan natin ay mag-function ng tama. Kasi pag hindi siya nag-function ng tama, magkakaroon ng problema. Amen? At doon nag-uumpisa yung mga sakit, karamdaman na nararamdaman natin sa katawan natin. Amen? Hanggat may pagkain, salamat may pagkain dahil ang pagkagutom ay walang problema. Siguro, ang malaking problema natin makabubuti ba o makasasama sa atin ang kinakain natin? Natanong niyo na ba yan? Amen po? Kasi po kami, ako sanidad po ako matagal akong naging sanidad dito sa NCR. So, libot ko NCR. Alam ko kung saan masasarap pagkain sa buong NCR. At lagi kami imbitado, pero sigurado, sa masarap yung pagkain, imbitado kami. Masarap kumain naman Kaya lang tanong, makakabuti ba sa atin o makasasama yung kinakain natin?
Amen? Naalala ko nung araw, mas kakakain kami ng gulay nung araw eh. Ewan ko ngayon, mga bata, branded na kinakain, Jollibee, pag hindi Jollibee, McDonald, pag hindi McDonald, ano pa ba? Chowking. No, hindi na tayo nagtatanong kung healthy ba yung kinakain natin eh. So, dati, alam ko pag recess namin sa school dito sa Nyugan, ginagawa namin magka-classmate, papani kami sa puno, bayabas, punong mansanas, wala pa ng mansanas dito. Bayabas, kaimito, yung kinakain namin, kaimito, bayabas. Hindi kami nagpapaalam sa may-ari, akyat lang kami doon, nagre-recess na kami ron sa itaas, may balimbing, may mansanitas. Malapit sa school namin, may mansanitas dyan. Sino nakakain ng mansanitas? Duhat, mga libre lang yan nakakain namin. Nakakalibre kami ng recess dahil sa mga puno na nasa paligid po namin. Ayun, medyo healthy, no? Ngayon, wala na yatang ganun eh. Lalo na pag nagkakaedad tayo, parang nagiging conscious tayo sa kinakain natin. Why? Dahil nga, most of the diseases today is what we call, tawag doon, lifestyle diseases. Tawag nila doon, degenerative diseases. Ibig sabihin, karamihan sa sakit natin ngayon ay sa kinakain natin and lifestyle natin. That's why we need to develop a healthy lifestyle sa atin bilang mga tao, no? Kung gusto mo talagang humaba pa buhay mo. Okay? And even spiritual things, spiritual na bagay, parang parallel lang siya pareho lang siya You need to develop a habit, healthy habit as believers in Christ kung gusto mong ma-rapture ka o makasama ka hanggang huli. Amen. At makarating ka doon sa buhay na walang hanggan. Amen po. So meaning, napakahalaga ng lifestyle natin. Kasi may mga lifestyle diseases din, Pag wala kang exercise, kinakain natin, daming preservatives, may cholesterol. Ngayon, meron ng mga genetically modified food, di ba? Dami ngayon, di ba? Tingnan niyo yung kinakain yung dilata, baka modified na siya. And mga pesticide and chemicals. And all of this is harmful to us Hindi man natin nakikita epekto ngayon, medyo pag tagal-tagal makikita natin, epekto pala sa katawan natin. So it causes a lot of diseases to us. Na sa huli, it might cause death. Pwedeng mamatay po tayo nang hindi natin namamalayan. On the other hand, di ba, kung magiging conscious tayo, I believe, hahaba pa buhay mo. Sabihin mo sa katabi mo, gusto ng Diyos sumaba pa buhay mo. Kaya medyo aralin natin ng healthy lifestyle, no? Amen. Healthy ba lifestyle natin? Titingnan ako rito kung sino healthy lifestyle. Kailangan natin kasi nga ang katawan natin ay templo ng Diyos di ba? Hindi siya pwedeng dapat masira. Physical sa physical, on the physical side. But on spiritual side, ganun din po Kailangan maging healthy ang lifestyle natin. At as believers in Christ, dapat lagi tayong may hunger pagdating sa Diyos Kaya nga mga Israelites, if you notice them, ang Diyos laging may pinakakain sa Kanya at hindi pinakakain. Amen ba? Hindi lahat pwedeng kainin. Alam, yung kapatid ko napunta sa China, lahat raw kinakain Yun, nakalimutan na natin yung mga healthy lifestyle natin. At sa huli, nakaka-apekta po talaga sa atin. Kaya may kosher food ang mga Hebrew o mga Hudyo. Kosher food, ito yung mga pag sinabing kosher, correct food na pinakakain sila sa kanila ng Diyos. Meron silang dapat kainin, meron hindi silang dapat kainin. I believe ang Diyos hindi nagkataon lang na pakain sa iyo o nag-trip lang ang Diyos, hindi ka huwag mo kainin yan, to kainin mo, di ba? Hindi po. May dahilan why God put that order to us.
to Hebrew lalong-lalo na. No? Meron sila, may pinapahintulutang pakain sa kanila, may hindi. Kasi nga, maaaring isa ito sa pag-iwas natin doon na magkasakit. Amen? At pwede rin ito yung kinakain natin ay pwede pa lang yung gamot sa sakit natin. Amen? Ang daming, alam niyo, ang daming naman natin pagkain na cancer preventive eh. Minsan kinakain nyo na nga yun lagi eh. No? Guyabano, cancer preventive siya. Mga prutas, green and leafy vegetable, okra, berries, luyang dilaw, green tea, pamintang itim, oregano, bawang, luya, at sa paligid-ligid ay puno ng linga. Yes, linga is a cancer preventive. Kaya pag kumanta kayo ng Bahay Kubo, isama nyo lang si mushroom. Wala yata si mushroom eh. O buto ng langka. Ayan, mga ano siya, grapes, wala rin, ano. Broccoli, meron ba yun? Wala rin broccoli. Kung gusto natin makaiwas sa mga cancer, yung mga sinabi ko, kainin natin. Okra, ampalaya, alugbati. Meron ba alugbati? Meron tayong alugbati, no? Talilong. Nakain na ba kayo talilong? Gulay? Naku, napakalakas nun sa napakalakas ng antioxidant niya. Okay. O ganun din sa spiritual side po natin. No? We are also spiritual beings that designed to desire spiritual things that will satisfy our soul. Amen. Satisfaction. Ibig sabihin, naniniwala kasi ako, ang tunay na satisfaction ng tao talaga sa Diyos eh. Merong, ang puso natin, merong laging kulang dyan na ang tanging makakapil ng gap ay Diyos. Amen. Walang makaka-satisfy doon kundi ang Diyos. Kaya kahit yumamang ka, kahit nabili mo lahat ng bagay, kahit nasa iyo na ang lahat, ang puso ay may kahungkagan pa rin pag wala yung Diyos doon. Amen? Kaya sabi ng Psalm 63 verse 5, "You satisfy my soul with the richest food, and my mouth will sing praise with joyful lips." Sinabi yung richest foods, pagkain, and spiritual foods. Sinabi rin dito, no? Tandaan natin, God is our great shepherd. Kaya nga po, sa Psalm 23, gusto niya na tayo dalhin doon sa tinatawag na masaganang batisan, masaganang pastulan. Painumin tayo sa malinis na batisan ng Panginoon. Amen ba? Bakit? Good shepherd siya eh. Hindi siya magnanasa sa atin ng masama. Amen? Kaya nga, si David ang isa sa napakagandang halimbawa ng tao na talagang nagnanasa sa Diyos. Amen? Amen? That's sa Psalm 63, sinabi niyo, "My soul thirsts for you, O God, and my flesh yearns for you." Di mo, soul is longing for God, even the flesh is longing for God. Amen? Talagang ang buong katawan ni David ay naghahanap at nauuhaw sa Diyos. Amen po ba? That's why David develops hunger for God that no one can satisfy except God. Kaya pala gano'n na lang si David kung magpuri, sumamba, kung gano'n siya kasigasig, no? Na gumawa ng mga awitin para sa Panginoon. Ito pala yung way niya to satisfy his soul. Amen? Kasi nakakatakot kung nawawalan na tayo ng ganang kumain eh. Tama? Ang pinaka-nakakatakot sa atin, wala ka ng ganang kumain. Sino rito yung wala ng ganang kumain? Meron na ba? Pag nahuhulan na tayo ng ganang kumain, sabihin, time will come, our body will stop functioning na sa tama eh. At sa huli, pwedeng death will come. Amen? Kaya nga sa spiritual na bagay, kailangan rin ng tamang function ng ating spirituality.
Why? Kasi nga, pwede tayong mamatay spiritually. Amen? Ang daming namatay spiritually dahil nawalan sila ng gana sa Diyos. At meron nga nasa church pero patay spiritually Tama? Why? Nawalan gana sa Diyos Naging habit na lang or naging ang Christianity naging parang religious na lang sa kanya. Hello? O, gisingin mo katabi mo, sabi mo, kapatid, gising na. Gisingin mo yung katabi mo, baka natutulog, ano? Dapat magkaroon tayo uli ng hunger and thirst for God. Kung wala na tayong gana sa mga bagay tungkol sa Diyos, isang malaking senyalis yun na we are papunta na tayo sa nagpi-50-50 na yung spirituality natin. Sa huli, yung gumaganyan-ganyan na nakikita ni CJ sa monitor, magpa-flatline na yan, no? Why? Kasi nga, spiritual, wala na no? Kaya nga, yung loss of appetite, ano nangyari pag loss of appetite? Yung weight mo, maapektuhan, mababawasan ka, di ba? Sa huli, madedepress ka, may stress ka, nahihilo ka, amen, darating ibang mga karamdaman kasi nga wala kang kinakain. At maka-apekto yon sa ating katawan. Even in spirituality naman, loss of appetite in the Word of God, amen, lack of desire for God, at sa mga bagay tungkol sa Diyos, ano mangyayari? Ano po mangyayari sa atin? Spiritually, mamamatay din po tayo. Kaya nga po, sabi ng Matthew 5 verse 6, Blessed are those who are hunger and thirst for righteousness. And sabi sa huli, for they will be filled. Tingnan mo, ang mga may hunger and thirst sa mga bagay tungkol sa Diyos ay pupunuin niya. Pangako ng Diyos yan. Hindi ako nangako. Blessed o pinagpala po. Yung hangayon, nauuhaw pa rin sa Diyos. Amen? Yung ngayon, may pagkagutom pa rin sa Diyos. Bakit? Sa huli, sabi ng Biblia, sabi ng Panginoong Jesucristo, pupunuin ko siya. Tingnan mo katabi mo kung puno o wala. O walang laman. Okay? Why? Kasi napakahalaga nun sa Diyos, di ba? And baka puno tayo ng maraming bagay na mundo. Pwede rin kasi puno tayo doon Pero sa Diyos, yung ating spirituality, bagsak. Amen? Sabi sa katabi mo, ayaw ng Diyos mangyari sa iyo yan. In Jesus' name. Kaya nga sabi ng Colossians 3, seek those things which are above. Hanapin mo yung mga bagay na pang-itaas. Amen? Why? Bakit kailangan hanapin yung mga bagay na pang-itaas? Where Christ is sitting at the right hand of God. Set your mind on the things that is above, not on the things on earth. Linaw Kailangan nasain natin yung mga bagay na panglangit. Wag lang panglupa. Dahil yung panglupa, temporaryo. Amen? At mabibigo po tayo kung ang hinahanap lang natin habang nabubuhay tayo ay ang mga bagay na panglupa lang. Amen? Kailangan hanapin natin yung mga bagay na panglangit. Amen po? So, paano po yun? Yung hungry and thirst ka ba kay Lord? Yan. Hunger and thirst for God pa ba tayo? Nauuhaw po ba tayo sa presensya ng Diyos? Alam mo, napakaganda nung sinabi ni Moises doon sa Exodus 33. Ang sabi niya ron, alam niyo, sabi ni Lord sa kanya, pasasamahan ko kayo sa mga angels, di ba? Sabi ni Lord. Pero ano sabi ni Moises? Lord, kung hindi mo kami sasamahan, hindi kami aalis. Demanding si Moises to. Why? Kasi gusto ni Moises assurance.
na ang Diyos kasama nila. Ang tanong ko, kailan mo ina-assure ang Diyos na kasama mo ba siya ngayon? Sa lakad mo ba ina-assure mo na kasama mo ang Panginoon? So Moses is not interested unless God went with him. Wow, grabe. Grabing pamantayan sa buhay. Amen. Why? Alam ni Moises na kung hindi nila kasama ang Diyos, mabibigo sila eh. Ganun din po tayo in our life as believers in Christ. Mabibigo po tayo na marating yung pangarap natin o pangarap ng Diyos para sa atin. Kahit ang Diyos pa nangarap para sa atin, kung hindi natin siya kasama. Amen? Kaya nga, kinakanta natin, kasama natin ang Diyos, di ba? Why? It's a declaration na, Lord, samahan mo ko. Malulunod ako pag hindi kita kasama. Mapapahamak ako kung hindi kita kasama. Pangalawa, hunger and thirst ako, kaya magtitiwala ako. It's more on dependency. Dependent tayo sa Kanya. Tanong, kaya mo bang sabihin yung talata na Mateo 4:4? Yun, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Amen. Kasi nga po, medyo masyado na tayo ngayong naka-hook sa mga bagay na pagsasatisfy lang ng sarili natin. Physically. Kailangan natin medyo tumutok sa bagay na spiritual. Sino nag-check dito sa spirituality niya? Nag-check ba kayo na spirituality niyo? Bukod sa pag-check ni Kuya Sani sa devotion niyo, kasi ang Diyos pa rin nakakaalam kung bagsak ka o nakatayo ka pa rin eh. Amen? Sabi ni Pablo, baka mamaya bagsak ka na eh, hindi mo pa alam eh. Amen? Kasi wala na tayong pagkauhaw, ibig sabihin. Wala na tayong pagkagutom sa Panginoon. Kaya nga, pag sinabing hungry, you need to depend spiritually. Dependency on God. Amen? Amen? Mahalaga sa iyo yung salita na galing sa bibig ng Diyos. Kasi lagi mong hinahanap yan eh, yung may tawag dyan yung mga Kristiyano eh. Revelation. Amen? Hello? Hinahanap pa ba natin yung revelation ng Diyos sa Word? O baka pag nagbasa ka ng Bible, parang comics na lang nagre-reveal pa ba ang Diyos sa atin? So yung sa katabi mo, nagre-reveal pa ba ang Diyos sa'yo? May revelation pa ba ang Panginoon? Kaya natutuwa ako pag sa devotion, at may revelation ng Panginoon, nakakagmangha eh. Meaning, nangungusap talaga ang Diyos naman eh. Sa atin eh. Amen? Kaya nga po, alam niyo po, ang buhay Kristiyano is like an invitation of God eh. Imbitasyon niya ng Diyos sa atin. Amen? Parang piging na, isang malaking piging yan eh. I-invite tayo lahat. Yan malalaman kung sino yung magpapaunlak sa hindi. Palakpakan mo katabi mo. Sige, palakpakan mo. Kasi, nandito ka ngayon eh. It's part of invitation of God eh. Okay, linggo. Kaya lang ang invitation ni Lord, hindi lang linggo God wants to have a relationship with you. Amen. That's why God inviting us every day. Amen. Para makipagpiging sa Kanya, makisama sa Kanya, sumama sa Kanya. Amen po. Nag-invite si Lord minsan, di ba? Pulos busy yung tao, di ba?
Minsan sabi niya, may trabaho po ako eh. Sabi naman isa, Lord, may asawa ako, Lord eh. Kakakasal ko lang. Sabi ng isa, may lipain ako eh. So, ibig sabihin, busy. Hello? Tanungin mo katabi mo, busy ka ba? Sister, brother. Parang gustong sabihin ng Lord, teka muna, ang tagal ko nang sinabi sa'yo, ngayon mo lang sasabihin. Ngayon kita gustong makasama, ngayon mo lang sasabihin, busy ka. Hello? Actually, ngayon lang natin pwede, abang nasa earth lang tayo natin pwede sabihin busy tayo eh. Alam niyo ba, pag kinuha ng Diyos ang buhay mo, whether busy ka o hindi ka busy, iiwanan mo lahat yan. Tama? O, sabi mo, Lord, wag muna. Busy pa ako, Lord. May ginagawa pa ako, Panginoon. Di ba? Bisan may kinakausap ang Lord na bata, sabi niya, Lord, pwede ba kausapin mo ako pag natapos na ako, maglilingkod na ako sa iyo, Lord. Natapos siya. Lord, pwede ba pag nakatrabaho na ako, paglilingkod na ako sa iyo, nakatrabaho. Sabi niya, pinuntahan siya uli ni Lord, Lord, pwede ba mag-asawa muna ako? Pag naka-asawa na ako, paglilingkod na ako sa iyo. Bumalik na naman si Lord, may asawa ka na, may anak ka na. Lord, magbi-business lang ako. Pag nagtagumpay business ko, maglilingkod ako sa iyo. Na-aksidente. 50-50 sa hospital. Puro tusok ng dextrose, ng kung ano sa katawan. Sabi niya, Lord, maglilingkod na ako. Huwag mo lang kukulin. Sabi ni Lord, anak, binigyan kita ng lahat ng pagkakataon. Yan. Amen po. Kaya nga, pag nag-imbita ang Diyos sa atin, huwag natin patigasin ang puso natin. Amen? Kaya nga, God sometimes allow us to suffer physical hunger eh. Kasi minsan di natin alam yung physical hunger. Sino din nagutom na, yung di siya kumain talaga, nagugutom na siya. Sino nagpasting dito, nagpa-fasting pa rin. So, yung hunger nilalagay ng Diyos sa atin yan para unang-una, i-develop yung relasyon sa Panginoon. Amen po. Kaya dapat yung hunger sa Lord, tuloy-tuloy siya eh. Hindi siya dapat nawawala. Amen? Kaya nga sabi ni David, even he is the richest man on his time. Ano sabi niya? I am poor and needy. Kailangan kita, Panginoon. Dapat ganun tayo eh. Lagi natin sinasabing kailangan kita, Panginoon. Pangatlo, hunger at thirst ako sa iyo, Lord. It's about opening us, our life, o spiritual open ba tayo on Him and His Word? Open heart and mind. Kasi pag gutom ka sa Diyos, naniniwala ko gutom din tayo sa salita niya eh. So how can we maintain that thirst and appetite for God? Amen. May nilagay akong ilan rito. Remember, una yung pag-ala-ala. So kailangan nating, alam niyo po yung pagkain, ewan ko, pag iniisip natin lagi ang pagkain, lagi lalo tayo nagugutom, di ba? Tama? Sino rito nag-iisip lagi ng pagkain bukod sa akin? Bukod. Sino po yung nag-iisip rito ng pagkain? Habang nag-iisip ka ng pagkain, nakakakita ka ng pagkain sa picture or sa television, di ba? Parang wow, mukhang masarap tong pagkain na ito. Amen? And as Jesus declared, I am the bread of life, and diniklara ng Panginoong Jesucristo na siya yung pagkain na nagbibigay buhay sa atin. Amen? Meaning, napakahalaga ni Jesus.
Kasi ang mga Israelite, bread lang talaga yan eh. So tayo rin bilang Kristiyano, mahalaga. Siguro parang sinasabi ni Jesus, ako ang bigas ng buhay. Di ba? Bigas. Kasi kinakain ng Pilipino araw-araw eh. Meaning, ganong kahalaga si Jesus sa atin. And I believe, gusto ng Diyos makita natin, napakahalaga niya. Amen? Napakahalaga niya sa buhay natin. Amen po. Sabihin mo kay Jesus Christ, mahalaga ka sa buhay ko. So mahalaga ang Diyos. Kasi siya yung hinahanap natin. Siya yung katuparan ng inaasam-asam natin. Siya yung magbibigay sa atin ng ating mga pangangailangan. Amen. And satisfaction of our soul. Kasi pag hindi na-satisfy ang soul mo, hahanapin mo talaga sa labas yan. Mga kapatid, mga kabataan, pag hindi na-satisfy ni Jesus Christ ang soul mo, maghahanap ka sa labas. Baka habang nagpe-prayer meeting dito, nandiyan ka sa may kanto dyan, nagwawalwal ka riyan. Diba? Wala-wala, ibig sabihin walwal, diba? Nag-uubos ng oras. Amen po. Or makontento ka na lang, mga kapatid, na kumakain ng junk food. Na sa huli, for sure, makaka-apekto rin sa kalusugan natin. Kaya nga, ang imbitasyon ng Diyos, sumama tayo sa Kanya. Amen? So, let us make decision today to make Him first. Sabi mo sa kanya mo, first. Jesus is first. Unahin natin siya. Amen? Let us make decision today to enjoy God. Ma-enjoy tayo sa Diyos. Enjoy natin si Lord. Totoo naman siya lang enjoyment natin. Siya lang yung enjoy Joy of my desire. Di ba may kanta tayo? Siya lang yun Only God can bring us real joy. And the joy of God, the Lord, ay nakaangkla yan sa relasyon natin sa Panginoon. The more na lumalapit tayo sa Diyos, the more na sumasaya tayo. At the more na lumalayo ka sa Diyos, the more na nalulungkot tayo. Amen? Di ba pag masarap kinakain mo, ano itsura mo? Di ba nakangiti ka? Lalo na paborito mo yung kinakain mo, hihigupin mo, wow, sarap! So, decision natin yun, Today na we enjoy His goodness, love and mercy. Parang food rin ini-enjoy mo siya. Yung di ba pag kinakain mo, masarap, inuunti-unti mo yan Nyam, nyam, nyam. Sarap. Alam ko to, pasas to na hinaluan ng di ba ganon? Alam ko itong kinakain ko Iniisip mo pa kung paano niya ginagawa habang kinakain mo yan Why? Nag-enjoy tayo Ganun din sa Diyos, iba dapat ini-enjoy natin ang Diyos. Ini-enjoy natin yung nangyayari na ginagawa ng Diyos sa buhay. Lord, paano mo nagawa yun? Grabe ka talaga, Panginoon. Diba? Lolo ko napatanggap, purihin ng Diyos bago siya namatay. Naalala ko yung lalaking kriminal nakapako kay Jesucristo sa krus, diba? Ang sabi lang niya, Lord, sama mo ko. Remember my name. Sabi ni Jesus, surely I will bring you to paradise. Amen. Sabihin, with that desire in his heart, na iba yung destinasyon ng buhay niya Amen po. Yung desire na puso natin, pwedeng ibahin ng Diyos yung destinasyon natin. So let us make decision today to declare who Jesus is. That we cannot make it without God. Let us make decision today that our satisfaction is only found in Him. Dapat ba satisfied talaga tayo sa Diyos lang Amen? Kaya lang, human being pa rin tayo Amen? Sana nga piliin natin ang Diyos and decide to love God
una sa lahat. Pangalawa, prepare, yung readying, no? Nire-ready. Di ba yung pagkain, nire-ready rin yan? Pag nakita mo nire-ready pagkain, mas nasasarapan kayo. Wow, ganito pala preparations niya. And we see preparation that will encourage your appetite. Amen? Di ba yung nagluluto sa harapan? Wow, ang daming nauso yan. Niluluto sa harapan yung pagkain. Parang ang mas masarap kasing kainin eh. Kasi nakikita mo siya. Nagugutom ka, pine-prepare mo, napapaso-paso ka pa habang hinahawakan mo, di ba? And ganoon din sa buhay natin. When we see God, how God preparing our life, amen, na-excite tayo eh. Excited ka ba sa preparasyon ng Diyos sa buhay mo? That you will not miss the opportunity to commune with God. Alam niyo, nga pala, pag may schedule kayo kay Lord, devotion man, drop everything. Sabi sa kanila mo, drop everything. Amen. Sabihin, ikaw at ang Diyos na yan eh. Pag may appointment ka kay Lord, huwag mo siyang baliwalain. Amen. Drop everything. Pakita mo sa Diyos na siya yung number one. At siya yung pinakamahalaga sa buhay natin. Bakit? You have 24 hours eh. Tapos, devotion, di natin maibigay. Amen? Amen po. Bakit? Alam niyo po, that is all preparation eh. For eternity. Prayer, reading the Word of God, fellowship, cell group, other meetings, mentoring. It helps us to change our mind. Amen? It examine our life. Di ba ang sarap na may nag-examine sa atin? And help us to stay in connection with God. Hindi yung out of coverage area ka lagi. O wala kang signal lagi pag tungkol sa Diyos. And it help us, it's easy to obey God. Amen? Kung pinili mo siya. Amen? Kaya si Koratites, yung son of Korah. Ang ganda nung ginawa nilang awitin. Ano sabi niya? How lovely is your dwelling place, O Lord. Wow. Grabing kanta. Yung nakikita mo yung kagandahan ng presensya ng Diyos. Hirap nun, ano? Ang hirap i-visualize nun. But the Koratites knows that. At sabi niya, better is one day in your court than thousand days elsewhere. Mas masarap ang isang araw sa iyo kaysa lahat ng pinuntahan kong lugar. And number 3, realize. Realize, help us focus. Let us focus on needs and not just wants. Man. Ang tanong ko, kailangan mo ba ang Diyos? Sabihin na naman natin talaga, amen eh. So needs natin siya eh. Needs. Hindi lang wants ang gusto ng Diyos mangyari sa atin. Ano ba yung pangangailangan natin? Amen? Pag nag-diet ka, needs dapat. Hindi wants lang natin. Ganun din spiritual. Yung needs mo ang tutugunin ng Panginoon, hindi yung wants natin. Amen? Kaya yung mga mapapakla, yun yung mas mapapakinabangan natin eh. Amen? Mahirap dalhin ng tao sa lugar na hindi natin pinupuntahan. So, that's why Mary, sabi ni Jesus, pinili niya yung mas mahalaga eh. Tama? Dahil umupo siya sa Panginoon. Ika-4, response natin. What is your response? Ano yung response mo sa Diyos? Amen? Sa kahalagahan niya sa buhay mo. Okay, siyempre, we avoid things that will ruin our devotion and relationship with God. Dapat,
dinidesisyonan natin na iwasan ang mga bagay na naglalayo sa atin sa Panginoon. Amen? Amen po? Kaya nga, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Ano sabi? Sino mang uminom ng tubig na ibinibigay ko sa iyo ay hindi na mauuhaw. Wow! At sabi niya, ang tubig na binibigay ko sa iyo ang magiging ilog na dadaloy sa iyo. Ibig sabihin, kakaiba ang inaalok ng Diyos sa ating lahat. Amen po. Ano sabi ng Diyos? Come to me, all you are thirsty, and come to the water. And you who have no money, come but buy and eat. O kumain ka kahit wala kang pera. Why? Libre. Bakit libre to ayaw nating puntahan? Kapatid, libre ang presensya ng Diyos. Amen. Libre po tayo makakarating. Pwede po tumayo tayo lahat. Tayo po tayo. Ano yun po, sabi ng Biblia, sa huling panahon, ay ibubuhos ng Diyos ang kanyang Espiritu. At sa huling panahon, sabi, maglalagay ang Diyos sa atin ng mga pagkauhaw pagkagutom sa Kanya Amen. So, pwede po sa oras na ito, hilingin natin sa Panginoon, Lord, tulungan mo ako mauhaw sa iyo lagi, Panginoon. Kailangan po kita. Sino yung nagsasabi, Lord, gusto ko laging mauhaw sa iyo. Sige po, taas natin yung kamay natin, sabihin natin, Lord, gusto ko laging mauhaw sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po ako. And Lord, as we desire it, you can satisfy us today. Kaya mong satisfy ang puso ko ngayong umaga, Panginoon. Kaya mong maglagay ng tubig sa aming buhay. At sabi mo, Lord, let us come and drink in your presence. You are the bread of life. Ang sino mang sasampalataya sa akin, ay bibigyan ko ng tinapay na nagbibigay buhay. And God can give us today the bread and the water. Ang gusto lang niyang Diyos, desire Him. Desire po natin siya sa umagang ito. Sir, Lord, create a hunger in my brother and my sister. Panginoon, tulungan mo kaming patuloy na mauhaw at magutong sa iyo, Panginoon. Lagi kang hanapin, Lord. Create that kind of hunger, Lord God, na lagi ka nang naming saliksikin. Lagi kaming mauhaw sa sinasabi mo sa iyong salita, Panginoon. Lagi kaming umangkla sa iyong pangako. Lagi kaming pumunta sa iyong presensya, Panginoon, upang kami makapagpahinga, makapagpalakas. Marami pong salamat, Panginoon. Lord, let your Holy Spirit flow in us today. Lord, satisfy our soul, Lord God. Sige po, Lord. Let your Holy Spirit come to us. Salamat po, Panginoon. Samahan niyo po kami. Salamat po, O Diyos. Sa iyo po ang kapurihan. Sa pangalan po ng bugtong na anak na si Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen.